Magandang gabi po sa bawat isa na nakibahagi ngayong gabing ito upang magbulay ng salita ng Diyos at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil merong ganitong gawain or inaabot niya tayo sa lahat ng kaparaanan na po. At ngayong gabi po, samahan niyo po ako sa topic natin ngayon patungkol sa pagiging Diyos ni Jesucristo. Mabilis lamang po ito, kaya naway ihanda natin ating puso't isip para sa Kanya at namnamin natin ang bawat salita or aral na may bibigay sa atin ngayong oras na ito na may apply natin siya sa buhay natin sa pang-araw-araw po. Tunay na napakabuti or mahalagang bagay na makilala natin siya ng lubos upang masamba natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. No? Ang pagiging Diyos ni Jesucristo. No? Simulan po natin ito sa ating text na kung saan sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. Sa aklat po yan ng Juan, chapter 10, verse 30. Dito ay naari na kiniklaim. Yan. Yan yung pinakamagandang term. Kiniklaim ni Jesucristo niya siya ay equal or kapantay ng Diyos Ama. Ano po? Dadaanan natin yan. Ngunit simulan natin sa umpisa. Ano po? Jesus Christ is God incarnate. Si Jesucristo ay Diyos na nagkatawan tao or nagmanifest sa laman. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, sinabi dito na isang birhen ang magbubuntis ng isang lalaki na siyang dakila at tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin ay God is with us or ang Diyos ay sumasala. Po. Pinatotohanan din to ni Matthew. So, si Isaiah from the Old Testament, Matthew from New Testament, pinatotohanan niya na si Maria ay na isang birhen ay nagbuntis o naglihi at ang anak niya na ito ay si Jesucristo na tatawagin Emmanuel. God is with us. Pangatlong ebidensya na si Jesucristo ay Diyos or eternal. Ayan, sabi po dito, Jesus Christ is eternal. O, ang ating text po natin dyan ay John 10:28. Sinabi na si Jesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. O, kaya siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin dahil kung hindi nyo po nalaman, lahat po ng tao nalilitaw mula kay Adan at Eva ay patay sa kasalanan. Dahil sa paglabag na ginawa nila, lahat ng taong lilitaw ay merong minanang kamatayan, hindi lang physically, kundi spiritual. Kaya naman dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil siya ay nalugod at sa kanyang biyaya, siya ay nagkatawan tao. Para tayo ibigyan ng buhay na walang hanggan at ito'y tapos na or naganap na, kaya wala na tayong gagawin. Po. Yan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay naparito sa katawang tao. Yan. Nagbigay siya ng buhay or nagsakripisyo siya ng buhay, yan, para sa atin po, sa krus ng Kalbaryo. Isa pa sa patotoo na si Jesus ay eternal ay ayon sa propesiya sa maliit na lungsod ng Juda. Yan, sa ano po ito? Micah chapter 5 verse 2. Yan, sa maliit na lungsod ng Juda, sa malaking lungsod ng Juda, ang Israel. Yan, bagamat ang Israel ay maliit na lungsod ng bahagi ng Juda, lilitaw ang isang dakila, which is Jesus Christ pa rin po. Siya ang dakila ayon sa propesya na lilitaw. Yan po.
At sinabi rin mismo ni Jesus na bago pa lumitaw si Propetang Abraham ay ako nga, I am. Yan. Bago pa lumitaw si Abraham ay naroon na siya, bagamat walang pasimula, walang katapusan, naroon siya. No, alam niya ang nangyari at naroon na siya. Jesus Christ has divine names. Si Jesus Kristo daw ay merong divine na pangalan. Ito yung magandang istorya po na mababasa natin sa Matthew chapter 22. Yan. Matthew chapter 22 verse 42 to 45 po. Samahan niyo po ako. Ano po, magandang pangyayari po ito na si Yesu Kristo mismo ang nagtanong patungkol sa pagiging Kristo niya or pagiging Diyos. Ano po? And sa chapter 22 po, verse 42-45, basahin po natin. Kunin ko lang po yung Bible ko. Ito po. Yan. Simulan po natin sa verse 41 yan. English po ito, King James Bible. Sabi po dito, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them. Yan. Habang nagkakatipon ng mga Pariseo, si Jesus ay nagtanong. Ito po, saying, what think ye of Christ? Ano pong pananaw, isip, and think ye of Christ? Whose son is he? Kaninong anak daw po ba si Kristo? Tanong ni Jesus sa mga Pariseo. At sumagot ang mga Pariseo, ganito pong sabi, they say unto him, the son of David. Anak daw po ni David, si Kristo. Hindi nila alam na si Jesus na nagsasalita ay nagtatanong patungkol sa sarili niya bilang Kristo. Ano po? Sa 43, sabi po ni Jesus Kristo, he said unto them, how then that David in spirit call him Lord, saying, yan, paano daw na si David ay tumawag na Panginoon? Saan niya? Tumawag ng Panginoon. Oh. Sa 44, ito yung sabi, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand till I make thine enemies thy footstool. Sagot naman ni Jesus, if David then called him Lord, kung si David daw ay tinawag si Kristo na Panginoon, paano siya magiging anak ni David? How is he his son? Yan, ito po ang tugon ng mga Pariseo. And no man was able to answer him a word, kahit isang salita, walang nakasagot. Neither there's any man from that day forth ask him any more question. Wala nang nagtanong kay Yesu Kristo ng ano pa man, dahil napahiya sila sa bagay na ito na si Yesu Kristo o si Jesus mismo ang napatunay sa kanyang sarili na siya'y Diyos at hindi nagpasimula sa tao. Ayan, dahil siya ay Diyos na walang pasimula at walang hanggan. O, sumunod po na ebidensya, Jesus claim equality with God. Gaya ng unang teksto natin, no? Ako at ang Ama ay iisa. Diyos Ama, siya rin ay Diyos bilang anak. Isa pa pong ebidensya sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Si Jesus Kristo ay omnipresent. Ibig sabihin, siya ay nasa lahat ng dako. Kasama natin, nasaan man tayo. Lagi siyang nariyan. Yan. Sa text po ng Matthew 18, verse 20. Yan. May tatlong nagkakatipon, siya ay naroon. Po. Sumunod, Jesus Christ is omnipotent. Ibig sabihin, makapangyarihan, namamahala sa lahat ng nilikha. Ano po? Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ano po? Sumunod, Jesus Christ is omniscient, no? O siya ay nasa lahat ng dako, mga pangyarihan. Siya rin ay all-knowing. Ibig sabihin, lahat
ng bagay ay alam niya. Ang mga hindi pa nangyayari ay alam niya na. Hindi pa nagsisimula ang paglikha ng mundo ay alam niya na. Hindi pa tayo sinisilang, alam niya na ang ating pangalan. Alam niya na kung sino ang kanyang mga pinili, mga iniligtas. Alam niya na kung sino yung mga pag-aalayan niya ng buhay niya upang iligtas sa kamatayang walang hanggan sa impyerno. Ano po? Sumunod na ebidensya sa Biblia na si Jesucristo ay Diyos, siya ay merong creative powers. Ayan. Isa sa ebidensya dito ay ang paglikha ng sanlibutan. No? Siya po ang Diyos na lumikha ng mundo. Yan. Sa isang salita niya lang, anong nais niya, ito'y nangyayari or nagagawa niya. So, napakagandang bagay lang naisipin na sa lahat ng ginawa ng inilikha ng Diyos, tayo ang kaisa-isang nilikha na merong bahagi ng Diyos. Ano po? Nung kumuha siya ng alabok or dust, ito'y hiningahan niya at naging tao. Sumunod na ebidensya po na si Kristo ay Diyos. Jesus Christ has power over elements. Sa lahat ng nilikha, siya ay may kapangyarihan. Kaya niyang kontrolin. Gaya na lamang ng pagkontrol niya nung panahon na sila ay naglalayag, napakalakas ng bagyo, ng alon. Sinabi niya na ito'y kumalma at tiyak nga at tunay nga na pumayapa ang bagyo ng panahon na yon. Sumunod pa na ebidensya o patunay na si Jesucristo ay Diyos, siya ay sinamba. Itong pagsamba na ito ay nangyari in time or noong panahon na siya ay nagkatawang tao. Ano po? Kung papansin nyo, pag ang anghel ay nagpakita sa tao, sa sobrang surpresa ng tao or kakaibang presensya na meron ng anghel, napapatira pa sila, sinasamba nilang Diyos. Ngunit, itong pagkakaiba sa anghel at sa Diyos. Sa tuwing napapakita ang anghel sa tao at sinasamba ng tao ang anghel, pinapahinto ng anghel ang tao na sambahin sapagkat sila'y tagapaglingkod lamang ng Diyos. Ngunit malinaw sa text o sa Biblia na sa panahon ng ministeryo ni Jesucristo, merong mga tao na sumamba sa kanya at ito'y hindi pinahinto ni Jesucristo dahil siya ay Diyos at marapat na sambahin. Ang text po natin dyan ay sa aklat ng 1, chapter 20:28, Matthew 9, verse 18, Matthew 15, verse 25, Matthew chapter 28 verse 9 at John 9:38. Jesus Christ to receive worship. Yan. Sumunod po, Jesus Christ forgave sins. Yan. Siya'y nagpapatawad ng ating kasalanan. Yan. Kaya tayo lumapit lamang sa Kanya. Sa panahon na tayo nalalayo sa Diyos, dapat tayo'y mas lalong lumalapit po sa Kanya. Yan. Siya lamang sa lahat ng mga propeta, nagbautismo sila, nangaral, pero sa Jesucristo, sa ministeryo niya, ginawa niya rin ang pangaral, nagpagaling, mga himala, ngunit siya lamang ang nagpatawad ng mga kasalanan. Siya lang merong kapangyarihan na linisin tayo sa ating kasalanan. At panghuli po, Jesus Christ had power over His own life and death. Ang text po natin dyan ay sa aklat ng 1, chapter 10, verse 17 at 18, Lucas, chapter 23, verse 46. Meron siyang kapangyarihan na ito'y ibigay at bawiin at ito'y inuutos sa kanya ng Ama. Kaya siya naparito upang mamatay sa bahagi natin
or siya ay maging sakripisyo para sa ating kasalanang nagawa, dahil walang perpektong tao or sino man ang makakapagpalaya or makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi si Jesucristo. At ito'y tapos na. Sa John 19:10-30, sinabi, "It is finished," naganap na. Ibig sabihin, wala na tayong gagawin kundi purihin siya sa pagsasagawa at sa pagtapos ng pagliligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, bilang nilikha, nalaman natin kung gaano kadakila si Jesucristo, kung paano siya naging Diyos sa buhay ng mga tao or mga karakter sa Biblia. Patuloy po ito na habang buhay na magiging Diyos siya sa atin, bagamat walang pasimula, walang tapusan sa buhay natin. Siya ay Diyos na malalapitan natin sa lahat ng oras. Ako, papatawad sa atin, ililigtas tayo, at papakitaan ng magagandang bagay na po habang narito tayo sa lupa hanggang sa pag-uwi or pagsundo niya sa atin. Po. Yan lamang po. Maikling mensahe ko sa mga oras na ito, naway ang bawat isa'y napagpala at nadagdagan ng apoy ng pananampalataya, at naway patuloy natin to maging sandigan na meron tayong Diyos sa buhay natin. No? Nandiyan si Jesus para dinggin bawat panalangin natin, samahan tayo. Ano man ang ginagawa natin, lagi nating ilapit sa Diyos. Yan lamang po. At naway maging kabahagi rin kayo sa pag-share ng katotohanan ito na naihayag sa atin sa oras na ito, na may bahagi nyo rin to sa inyong mga mahal sa buhay upang makilala rin nila ang Diyos, si Jesucristo, mapaglingkuran nila ng tama. Po, maraming salamat po at muli, magandang gabi po at naway pagpalain ng bawat isa.